Sir, update mo naman kami sa overseas voting. Mababa nga ba ang turnout ng votes from the abroad? Ngayon ka natin malalaman kasi hindi namin makumpleto pa hanggat hindi pumapasok yung COC ng yan kasi binigay ko sa yung figures, for example yung 81.65 ay nakabase sa central server natin. So kinakailangan pumasok lang itong natitirang tatlo para eksakto natin masabi yung number of voters who actually voted. And Chairman, yung binanggit mo na kinakailangan pang lumabas ng host country para makapag-transmit ng data, hindi ho ba yun na-factor in nung nagpe-prepare pa lang tayo? Like, wala bang Starlink or... Hindi, na-factor in yun. Kaya lang, hindi mo naman kontrolado yung bansa. Pagka bigla nilang pinatay, may tinatawag silang VPN ba or whatever, wala kang magagawa dun. So you have to find an alternative. In fact, ang gusto sana, nung isang araw pa, ang gusto sana nung mismong post, umuwi sa Pilipinas. Umuwi sa Pilipinas. So sabi namin, no, that's not an option. Try to find the nearest post dyan sa inyo. For example, Russia, ang nearest post na pwede mag-transmit is Qatar. So go to Qatar rather than going to the Philippines. Ilang araw yung biyahe. Hindi ba? Pagka pumunta pa sa Pilipinas. Yun namang Iran. Yung Iran naman, for example, yung Iran, kesa pa uwiin sa Pilipinas, na hahanap ka ng ticket, etc. Sa Kuwait na lang, kasi pwedeng land travel eh. Yun yung, so minsan kasi talagang doon sa abroad, hindi mo kontrolado. Kung yan lang ay hindi ganun ang sitwasyon sa mga bansang yon, walang problema. Kaya lang medyo unstable nga kasi, especially kapag yung policy biglang ginanya, especially kapag security nila ang issue. Ano yan eh, Iran, Russia, at saka Poland. Kaya medyo may, hindi lang natin, iba yung kasi sa kanila kumpara sa atin. Sir, isa na lang. Historically po ba yung pagre-release ng partial and official result from NBOC, talaga bang inaabot ng 3 days? Kasi third day na po tayo ng canvassing today. Wala pa rin. Actually, available na ngayon. Yeah, eksakto. Habang nag-uusap tayo, pinirmahan ko na kanina eh. Yung mismong, kasi natapos ang audit. Kasi first time din kasi na ganun kadami. Ang pag-audit kasi, you have to audit using other documents, etc. So, kinakailangan i-audit mo. Dati kasi, pagka nag-audit report, 3 ng 3 COC lang. Ito yung unang report pa lang, 58. Lalo na yung pangalawang reports, walang tulugan sila kagabi. In-audit nila. Mamayang alas 3, available na rin yung report number 2. So, kunin nyo na. Kaya lang medyo makapal yung report number 2. Kasi nga 101 na COC siya. So, available na ngayon. Na-sign ko na kanina yung mismong report number 1. And take note, kung sakaling magkakaroon ng report number 3, hindi kami pwede